Welcome sa bagong episode ng Teaching on Air. Para sa ating most essential learning competency, na ipapahayag ang pagpapahalaga sa pag-usbong ng nasyonalismo sa Europa at iba't ibang bansa sa daigdig. Sa araw na ito, bibigyan daan natin ang mga pangyayari sa pag-usbong ng nasyonalismo sa Europa at iba't ibang panig ng daigdig. Para sa unang gawain, magbigay ng 4 na salita na may kaugnayan sa nasyonalismo. Tama kaya ang inyong naging kasagutan? Tara, alamin natin. Ano nga ba ang nasyonalismo at ano-ano ang mga naging salik nito? Ang nasyonalismo ay damdamin o diwa ng pagkakaisa ng mga pangkat ng mga tao na pinag-uugnay ng kultura, magkakatulad na kasaysayan at magkakahawig ng suliranin. Habang tumitindi ang paghahangad na may pagmamalaki bilang isang bansa, higit na nadarama ang pagiging makabayan. Gayun din, kakambal nito ang kawalan ng kasiyahan, lalo na kung sila ay nakararanas ng pagsikil sa kalayaan at paglabag sa karapatang pantao. Ang bawat bansa ay may dahilan kung paano nagsimulang madama ang nasyonalismo. Ito ay maaring usbong dahil sa labis sa paghihirap ng mga mamamayan at dahil sa pagmamalabis sa kapangyarihan ng mga may katungkulan. At ang pagkakaroon ng sapat na kaalaman at edukasyon ng isang individual ay salik din sa pag-usbong ng nasyonalismo. Sa pagpapatuloy ng ating talakayan, aalamin naman natin ang iba't ibang mga bansa sa Europa na nagpakita ng nasyonalismo. Ang nasyonalismo sa France. Marami sa mga bansa sa Europa ang nagnanais na makalaya sa malupit at mapang-abusong pinuno. Ang France ay unang naghangad ng kalayaan mula sa mapaniil na pamahalaan. Naging inspirasyon nila ang mga naganap na Rebolusyong Pranses at Rebolusyong Amerikano. Matapos bumagsak ang imperyong itinatag ni Napoleon Bonaparte noong 1814, ibinalik sa angka ni Louis XVI ang kapangyarihan ng hari sa pamamagitan ng Bourbon Restoration. Sa panahon na yon, ang pamahalaang French ay naging isang constitutional monarchy. Nang manungkulang hari si Charles X, ipinatupad niya ang July Ordinances na itinatag noong Hulyo 1830. Ito ay naglalaman ng mga patakarang tumaliwas sa mga karapatang ipinaglaban noong French Revolution. Isa sa mga nilalaman nito ay ang pagbuwag ng Chamber of Deputies at ang pagsuspende ng karapatan sa pamamahayag. Nag-alsa ang mga bourgeoisie at manggagawang French laban sa monarkiya. Matapos mapatalsik ang Haring Bourbon, inuluklok sa pagiging citizen king ang Duke ng Orleans na si Louis Philippe I. Nagwakas ang Bourbon Restoration at nagpasimula sa July Monarchy. Subalit hindi na nagtagal sa trono si Louis Philippe I. Nabalot ng korupsyon ang kanyang 18 taong pamumuno, dahilan upang sumiklab ang 1848 French Revolution. Sa pagbagsak ng July Monarchy, itinatag ang ikalawang republika ng France at inihalal si Louis Napoleon, ang pamangkin ni Napoleon Bonaparte. Noong Disyembre 1851, bunsod ng tangkang pabagsakin ang republika, ay inangkin ni Louis Napoleon ang lahat ng kapangyarihang pampamahalaan at namunong parang emperador. Sa sumunod na taon ay ipinanumbalik niya ang imperyo ng France at inanghal bilang Emperador Napoleon III. Nasyonalismo sa Italy. Sa Italy, umunlad ang nasyonalismo sa pagnais na pagbuklurin ang bansa. Ang kilusan para sa pagbubuklod ng Italy ay tinaguriang Risorgimento na nangangahulugang muling pagkabuhay. Sina Giuseppe Mazzini, Giuseppe Garibaldi at Camillo de Cavour ang nanguna sa kilusang ito. Ayon sa mga talampang kasaysayan, huling nabuo ang Italy noong pamamahala ni Justinian ng Imperyong Byzantine. Matapos ang Kongreso sa Vienna, nahati ang Italy sa mga estado. Ang kaharian ng dalawang Sicily ay napasailalim sa France, ang Lombardy at Venetia sa Austria, at ang Papal States sa ilalim ng kapangyarihan ng Papa sa Rome. Noong 1831, itinatag ni Mazzini ang Young Italy. Nilayo nitong pagbuklurin ng Italy sa pamamagitan ng isang revolusyon. Bagamat nakapagtatag ng republika si Mazzini sa Rome, naging panandalian lamang ito. Nabigo rin siyang palayain ng Italy
mula sa mga Austrian, bunsod ng kawalan ng suporta mula sa mga kaalyadong bansa. Ang tagumpay sa pagbubuklod ng Italy ay naisakatuparan sa pamuno ni Cavour o ni Camillo Benso. Si Cavour ang punong ministro ni Haring Victor Emmanuel II ng Sardinia. Nakipagtulungan si Cavour kay Emperador Napoleon III ng France upang magapi ang mga Austrian. Subalit sa huli ay gumawa ng sariling pakikipagkasunduan ng France sa Austria sapagkat hindi nito ninais na mabuo at maging makapangyarihang bansa ang Italy. Sa Timog Italy, pinamunuan ang Red Shirts Army ng revolusyonaryong si Garibaldi laban sa kaharian ng dalawang Sicily. Noong Setyembre 1860, nang napatalsik nila ang mga French mula sa Sicily at Naples, isinuko ni Garibaldi ang mga nabawing teritoryo sa Sardinia at noong Pebrero 1861 ay napagbuklod ang Italy maliban sa Rome at Venetia sa ilalim ng constitutional monarchy ng Sardinia. Ang nasyonalismo sa Germany. Tulad sa Italy, nagugat ang nasyonalismo ng mga German mula sa pagdanais na pagbuklurin ang kanilang bansa. Sa pagbagsak ng Holy Roman Empire sa kamay ng mga French noong 1806, ay napagbuklod ni Bonaparte ang may 300 nagkawatak-watak na estado ng Germany noong gitnang panahon sa halos 100 estado. Sa mga estadong ito, naging pinakamakapangyarihan ang Prussia sa hilagang Germany at ang Austria sa timog. Si Otto von Bismarck ng Prussia ang naging arkitekto sa pagbubuklod ng Germany. Siya ang punong ministro ni Haring William I. Gamit ang diplomasya at pakikidigma, ay unang nilayo ni Bismarck na pahinain ang puwersa ng katunggaling Austria upang makapagyari sa Germany ang Prussia. Matapos ang tagumpay sa Franco-Prussian War, nakamit ng Prussia ang suporta ng Timog Germany sa ngarin nitong pagbubuklod-buklod. Daan upang noong ika-18 ng Enero, 1871 ay pasinayaan ang ikalawang Reich ng Germany sa palasyo ng Versailles kung saan hinirang na Kaiser o Emperador si William I. Ito ang simula ng pagbuo ng Germany ng isang imperyo na higit na malakas kaysa sa sinundang Holy Roman Empire. Sinubok ni Tsar Alexander II na payapain ang nasyonalismong Russian sa pamamagitan ng pagpapalaya sa mga magsasaka mula sa kanilang katapatan sa Panginoong Maylupa. Lumikha rin siya ng isang asambleya, ang Zemstvo, upang magtangan sa kapangyarihang naiwan ng mga Panginoong Maylupa. Ngayon ay nalaman mo na ang iba't ibang mga kadahilanan at pangyayari sa pag-usbong ng nasyonalismo sa mga bansa sa Europa. Dumako naman tayo sa pagtalakay ng mga kadahilanan ng nasyonalismo sa Asya. Ano-ano ang mga pangyayaring nagbigay daan sa nasyonalismo sa Asya? Ang pananakop, pagpapasailalim sa kapangyarihan at pagsasamantala ng mga bansang kanluranin sa mga bansang Asyano ang nagbigay daan sa pag-usbong ng nasyonalismo sa Asya. Ang nasyonalismo sa Asya ay mayroong iba't ibang anyo. Una, defensive nationalism o mapagtanggol na nasyonalismo na ginawa ng bansang Pilipinas. Pangalawa, aggressive nationalism or mapusok na nasyonalismo na minsan ginawa ng bansang Japan. Ang pangunahing manifestasyon ng nasyonalismo ay pagkakaisa. Makikita ito sa pagtutulungan at pagkakabuklod-buklod ng mamamayan sa iisang kultura, saloobin at hangarin. Ang EDSA People Power Revolution noong 1986 ay nagpapakita ng pagkakaisa na isang halimbawa ng nasyonalismo. Ito ay upang wakasan ang isang diktadurya. Manifestasyon din ng nasyonalismo ang pagmamahal at pagtangkilik ng mga mamamayan sa mga produkto, idea at kultura ng sariling bayan. Naipapakita din ang nasyonalismo sa pagiging makatuwiran at makatarungan. Ang kahandaan ng isang tao na magtanggol at mamatay para sa kanyang inang bayan ang pinakamahalagang manifestasyon ng nasyonalismo. Dahil sa ninais ng mga Asyano na wakasan ang panghihimasok ng mga kanluraning bansa sa kanilang kinamulatang pamumuhay at makamtan ang kalayaan, maraming makabayang samahan ang naitatag sa Asya. Ngayong nalaman mo na at natutunan ang iba't ibang pagpapahalaga na ginawa ng mga bansa sa Europa at sa Asya upang ipakita ang nasyonalismo, ikaw naman, sa iyong sariling pamamaraan, paano mo may papakita ang pagmamahal sa iyong sariling bayan?
Ating tandaan na tayo ay dapat may tamang perspektibo sa nasyonalismo at ito ay hindi dapat mapaminsala o marahas sa ibang lahi. Paalam hanggang sa muling pagkikita.